Sa buong mundo, libo-libong tao ang nahuhumaling sa kakaibang mga hayop para alagaan o yung mga tinatawag na exotic pets, mula sa mga tarantula, scorpion hanggang sa mga ahas. Para sa ilan, ang pag-aalaga ng ahas ay simbolo ng katapangan, kakaibang hilig o simpleng curiosity sa mga hayop na bibihirang makita. Pero sa likod ng misteryong ito, may mga kwento ring bumabalot ng takot, trahedya at kamatayan. Ito ang mga totoong kaso ng mga tao na inatake ng kanilang alagang ahas. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mayroon tayong kasabihan na ang ahas ay mananatiling ahas. Kahit pangaraw pakainin mo ito sa iyong palad, darating pa rin ang oras na tutuklawin ka pa rin ito. Noong 2022, isang insidente ang yumanig sa state of Pennsylvania, USA. Isang lalaki na nagngangalang Elliot Sensman, 27 years old, ang natagpuang wala ng buhay dahil sa pag-atake ng sarili niyang alaga na isang uri ng boa constrictor. Ayon sa ulat ng Lehigh County Coroner's Office, natagpuan si Sensman ng mga pulis na may nakapulupot na 18 feet na higanteng ahas sa kanyang leeg. Ayon sa mga responding officers, nakita nilang hirap nang huminga ang biktima kaya't napilitan silang barilin ang naturang ahas upang mailigtas siya. Sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Pagdating sa ospital, idiniklara siyang dead on arrival. Ang sanhi ng kanyang kamatayan, asphyxiation dahil sa pagkakalingkis sa kanya ng sarili niyang alagang ahas. Si Sensman ay kilala sa kanilang komunidad bilang reptile enthusiast. Mayroon siyang iba't ibang mga species ng ahas at mga reptiles sa loob mismo ng kanyang bahay. Ngunit ayon sa mga eksperto, kahit sanay na ang mga ganitong uri ng hayop sa tao, ang predatory instinct ng isang python ay hindi kailanman nawawala. Sabi nga ni Dr. Henry Clausen, isang herpetologist mula sa Florida, snakes don't form emotional bonds. They don't love their owners. They tolerate them until instinct takes over. Sa isang simpleng pagkakamali lamang, maaaring dahil sa amoy ng pagkain sa kamay, maling galaw o pakiramdam na na-threatened ang ahas ay sapat na para mag-trigger ng constriction reflex ng nilalang na ito. Noong 2021, isang nakakagulat na pangyayari naman ang naganap sa Ginobatan, Albay. Isang 18 taong gulang na babae na kinilalang si Jovelyn Cervantes ang nasawi matapos tuklawin ng sarili niyang alagang ahas habang siya ay naliligo. Ayon sa ulat, si Jovelyn ay naliligo sa isang poso ilang metro lamang mula sa kanilang bahay nang bigla siyang atakihin ng alaga niya mismo na isang makamandag na ahas. Nagawa pang makauwi ng babae kahit duguan at nanginginig na ito at nakapagsabi pa sa kanyang ina na tinuklaw siya ng mismong alaga niyang ahas. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas ng kanyang pamilya at dinala sa pinakamalapit na ospital. Doon ay naturukan pa siya ng anti-venom pero makalipas lamang ang ilang sandali ay binawian na rin siya ng buhay. Ayon sa report ng ABS-CBN News, matapos ang insidente, hindi na nakita pa ang nasabing ahas sa bahay ni na Jovelyn. Isang lalaking tindero ng taho mula sa Iloilo ang inatake ng isang higanteng sawa. Isang trahedya na nauwi sa pagkamatay ng lalaking ito na talaga namang ikinagulat ng marami. January 11, 2026. Isang trahedya ang gumulantang sa buong Iloilo City. Isang bangungot na agad kumalat sa social media at gumimbal sa buong bansa. Kinilala ang biktima na si Julius Perez, 35 years old at isang taho vendor, residente ng barangay Hibaw-an Sur sa Iloilo City. Ayon sa investigasyon ng Iloilo City Police Station 10 sa pamumuno ni Captain Val Campbell, naglalakad ang biktima sa gitna ng kadiliman sa ibabaw ng nasabing dike. Ang kanilang naging teorya, maaaring hindi napansin ng lalaki ang isang napakalaking reticulated python o sawa
Sinasabing posibleng natapakan ng lalaki ang buntot ng nasabing ahas kaya naman bigla itong umatake sa kanya. Tinatayang nasa 11 feet ang haba ng sawa o kasing haba ng isang maliit na kotse, habang mahigit sa 12 kilo naman ang bigat nito. Hindi ito ang pinakamalaking python na naitala, pero sa mundo ng mga ahas, ang laki ay hindi laging basihan kung gaano ito kadelikado. Sa isang iglap lamang ay nakagat na agad ng nasabing ahas ang kanyang braso at ang kanyang paa. Matapos nga ito ay nilingkis ng python ang leeg ng lalaki. Isang paraan na palagyan ang ginagamit ng mga ganitong species ng ahas. Sa loob lamang ng ilang segundo, ginamit ng 11-foot na ahas ang buong katawan nito para puluputan at lingkisin ang kawawang lalaki. Dahil hindi na makagalaw, dito na nga nawala ng panimbang ang lalaki at bumagsak sa lupa na lumikha ng malakas na ingay. Bandang 4:45 ng umaga, isang residente na nagngangalang Noraline ang nagising. Agad na humingi ng tulong ang babae sa kanyang mga kapitbahay para sumaklolo sa lalaking inaatake ng sawa. Mabilis namang dumating ang ilang residenteng malapit lamang sa lugar. Dali-dali nilang sinubukang alisin ang malakas na pagkakalingkis ng sawa sa leeg ng biktima. At dahil desperado nang mailigtas si Julius, nagpasya na ang mga ito para patayin ang reticulated python. Ayon sa report, kinailangan pang putulin ng mga tao ang ulo ng sawa para bumitaw ito sa pagkakalingkis sa lalaki. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Pagdating ng Iloilo City Medical Response Team, idineklara na ang dead on the spot si Julius Perez. Idineklara na strangulation o constriction ang naging cause of death nito. Noong December 2017, napabalita namang namatay ang tinaguriang Cobra King ng Sorsogon matapos itong matuklaw ng alaga niyang makamandag na cobra. Tubong Sorsogon City si Elias Peter Lenturio. 15 taon pa lamang ay nakilala na ang biktima sa kanilang lugar bilang mahusay manghuli at magpaamo ng makakamandag na mga ahas. Ayon sa kwento, kamandag ng inaalagaan niyang cobra ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang kobrang ito ay madalas di umanong ikulong ni Lenturio sa U-box ng kanyang lumang motorsiklo. Dahil palagay na ang loob ng lalaki sa ahas, hindi na ito nag-ingat sa pagbubukas ng kanyang U-box. Hindi niya inaasahang maiipit ang buntot ng hayop, kaya naman sa pagbukas niya rito ay agad siyang tinuklaw sa kanyang kaliwang kamay. Sa sobrang galit naman ni Lenturio sa ginawa ng kanyang alagang cobra, pinugutan niya ito ng ulo at pagkatapos ay ininom ang dugo nito. Tumanggi rin itong magpadala sa ospital dahil kayang-kaya daw niyang gamutin ang kanyang sarili. Ilang oras naman ang makalipas, natagpuan na lamang siya ng kanyang pamilya na bumubula na ang bibig at naninigas na ang katawan. Nagawa pa siyang may sugod sa ospital, subalit idineklara ng mga doktor na dead on arrival. Nang kumalat ang balitang namatay na sa kamandag ng ahas ang binansagang Cobra King ng Sorsogon, marami naman sa nakakakilala sa kanya ang hindi talaga makapaniwala. Isang hindi naman malilimutang pangyayari ang naranasan ng mga residente ng Sumter County, Florida noong July 1, 2009. Noong July 1, 2009, sa mag-asawa ang nag-alaga ng 12-foot na Burmese python sa loob mismo ng kanilang bahay. Walang lisensya para mag-alaga, walang tamang enclosure at wala ring karanasang profesional ang mag-asawang ito. Sa mga panayam, sinabi ng ina na harmless daw ang ahas at sanay na ito sa loob ng kanilang bahay. Ngunit noong gabi na naganap ang trahedya, nakatakas ito mula sa kulungan nito na isa lamang simpleng aquarium type enclosure. Kinabukasan, isang sigaw ang gumising sa buong komunidad. Natagpuan nilang umiiyak ang mag-asawa habang hawak ang kanilang 2-year-old na anak na babae na natagpuang wala ng buhay dahil sa pag-atake ng alaga nilang ahas habang ito ay natutulog. Ayon sa report, natagpuan ang ahas na nilingkis ang buong ulo at leeg ng batang babae na naging sanhi ng pagkamatay nito. Bukod dito, mayroon ding natagpuang bite marks sa katawan ng biktima.
Ayon sa ulat ng Florida Fish and Wildlife Commission, ang ahas ay gutom at hindi na napapakain sa loob ng ilang araw. Nakaamoy daw ito ng pagkain at gumapang palabas ng kulungan. Wala man itong marahas na intensyon pero pure instinct na lamang nito ang humanap ng sa tingin nito ay pwedeng kainin. Matapos nga ang naganap na insidente, ipinasa ng Florida government ang Python Ban Law, isang batas na nagbabawal sa pag-aalaga ng mga large constrictor snakes katulad ng Burmese python ng walang permiso. Samantala noong 2017 sa United Kingdom, isang kwento naman ang nagdulot ng kilabot sa mga reptile and snake enthusiast. Ang biktima ay kinilalang si Dan Brandon, 31 years old, isang kilalang animal lover mula sa Church, Crookham, Hampshire, United Kingdom. Sa kanyang social media, madalas itong nagbabahagi ng mga litrato ng kanyang mga alagang exotic pets, kabilang na ang kanyang pinakamamahal na African rock python na pinangalanan pa niyang si Tiny. Ayon sa mga kaibigan ni Dan, napakalambing daw ni Tiny at madalas pang inaalagaan at lagi itong buhat-buhat ng biktima. Ngunit isang gabi, habang nasa kanyang silid, isang kakaibang tunog ang narinig ng mga magulang ni Dan. Nang pasukin nila ang kwarto, bumungad sa kanila ang hindi nila malilimutang eksena. Si Dan ay nakahandusay nasa sahig at wala ng malay, at sa kanyang tabi ay ang African rock python na si Tiny. Nakapulupot pa rin ito malapit sa katawan ng kanyang amo. Ayon sa pathologist report, mayroong mga pressure marks sa leeg at dibdib ni Dan Brandon, mga senyales ng fatal constriction mula sa alaga mismo nitong ahas. Walang ibang ebidensya ng foul play or struggle, kaya naman ang konklusyon ng mga investigador, posibleng aksidente lamang ang nangyayari. Sabi naman ng eksperto sa ahas na si Dr. Chris Newman, python don't understand play. When they tighten, it's not affection, it's muscle memory, it's instinct. Ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa publiko na kahit gaano kalambing o domesticated ang isang exotic pet, hindi nito kailanman maaalis ang pagiging isang predator. Ang mga kaso na ating naitampok ay hindi lamang simpleng kwento ng mga killer pets. Ito ay mga paalala na manipis lamang ang linyang naghihiwalay sa tao at sa kalikasan. Totoong may mga taong nagmamahal sa kanilang mga alagang ahas at karamihan sa kanila ay responsable at maingat. Ngunit bawat kwento ng malasakit, may mga trahedyang nagpapaalala sa atin na ang ahas ay mananatili pa ring isang makamandag o delikadong ahas. Sabi nga ng wildlife biologist na si Dr. Amelia Rhodes, the moment you believe a predator loves you, that's when you're in danger. Sa huli, ang mga kwentong katulad ni na Elliot Sensman, Jovelyn Cervantes, Dan Brandon at ng Florida couple ay nagsisilbing mga babala o paalala, hindi para sila ay husgahan, kundi para matuto tayo sa mga nangyari sa kanila. Ang pag-aalaga ng mga exotic pets ay hindi naman masama, ngunit ito ay responsibilidad na may kaakibat na matinding panganib sa ating buhay. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.